Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Philippians chapter 2 verses 3 to 5. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyo ng higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Identify to connect. So, para maka-encourage po tayo ng maraming tao at madala natin sa Panginoon, dapat po ay matutunan po natin itong mga sinasabi rito po sa Philippians chapter 2 verses 3 to 5. Kasi po, mahirap talagang kumonek sa mga tao ngayon. Pero ang goal po natin sa buhay bilang mga mananampalataya ay ma-encourage po natin silang lumapit sa Panginoon. At alam niyo po itong henerasyon natin ngayon, very selfish po yan. Sabi po sa 2 Timothy chapter 3 verse 5. People will be lovers of themselves. Laging inuuna ang sarili. At ang sabi sa James chapter 3 verse 16, for where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. Kaya pala ang gulo-gulo ng kalagayan po ng ating mundo ngayon dahil po sa selfishness na nasa puso ng tao. Tayo po mga Kristiyano, tayo po itinawag na maging selfless tulad ng ating Panginoong Jesus. Kaya ang sabi po rito, have the same mindset as Christ Jesus. Sa Tagalog po, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kaya pag nagawa po natin to effectively, makakapag-encourage po tayo ng tao. At higit sa lahat, mailalapit po natin sila sa Panginoong Hesukristo. Unang-una po na dapat natin gawin ay magpakumbaba. Ano po ang sabi po dito? In humility, value others above yourself. So malinaw po ano po ang ating Panginoong Hesus. Kung mababasa niyo po sa verse 8, sabi rito, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. At malinaw din po sabi sa verse 7, siya'y naging katulad ng isang alipin, ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao. At ibig sabihin po niyan, yung ating Panginoong Hesus mismo po ang ating pong tutularan. Siya mismo, ano po, Diyos na nagkatawang tao. Yun po yung kanyang ginawang pagpapakumbaba. Tayo po ngayon sa ating pong buhay, minsan po mahirap magpakumbaba kaya hindi tayo makapag-reach out ng tao. Dahil po minsan sa kalagayan natin sa buhay or sabihin na natin yung estado natin sa buhay, minsan po nahihirapan na tayong makipag-communicate doon sa mga tao na nahihirapan po sa mga taong nangangailangan ng mabuting balita. Pero alam niyo po, kung matututunan po natin magpakumbaba, tignan natin yung kalagayan ng ibang tao, hindi lamang yung sa ating sarili, ay marireach out po natin sila. Lagi niyo pong tatandaan, ang mindset dapat natin tularan ang ating Panginoong Hesus sa kanyang pagpapakumbaba. Pangalawa po yung pagpapahalaga sa ibang tao. Para makaabot po tayo ng ibang tao, ay dapat po bigyan natin sila ng pahalaga. Kung paano tayo pinahalagahan ng Panginoon, ay dapat ganun din tayo sa ibang tao. At malinaw po sabi sa Philippians chapter 2 verse 4, not looking to your own interest but to the interest of others. Dapat tayong mga Kristiyano, hindi na tayo nabubuhay para sa ating sarili lamang. Kailangan po extension tayo ng pag-ibig ng Panginoon. Kaya may kalakasan ngayon kapatid, kaya ikay nabubuhay pa, kaya ikay binigyan ng Panginoon ng mga gifts at resources kasi gagamitin mo yan para sa iba, hindi para sa iyong sarili. Kaya tandaan mo kapatid, kailangan magpakumbaba tayo. At the same time, matuto tayong magpahalaga sa ibang tao. Matuto tayong umabot sa mga taong nangangailangan sa Panginoon. Pangatlo pong mahalagang katotohanan is we must consider the feelings or the interests of others. So para makapag-communicate tayo sa kanila effectively, kailangan po ay damhin natin yung kanilang nararamdaman. Kasi alam niyo po, madaling magsalita, pero iba po minsan yung nararamdaman ng ibang tao. Minsan nga po hindi natin sila naiintindihan. Sermon lang tayo ng sermon. Iba nga, pagalit lang ng pagalit.
kailangan po damhin natin yung pangangailangan ng ibang tao. At alam po ninyo, pagka nagawa po natin yan, makakapag-reach out po tayo sa maraming tao. Kasi malinaw po na ang Biblia, tinuturuan po tayo sa Romans chapter 15, verses 2 and 3, each of us should please his neighbor for his good to build him up. So dapat po matuto tayong i-please yung ating daw pong mga neighbors. At ang sabi rito, for even Christ did not please himself. At ang sabi rin sa Biblia, we who are strong ought to bear with the failings of the weak and not to please ourselves. So ganun po dapat tayong mga Kristiyano. Kailangan po madama natin yung kalagayan po ng ibang tao para ma-reach out po natin sila para sa ating Panginoong Hesukristo. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga katotohanan ito. Turuan mo kami na sa panahon na ito ay maging isang totoong encourager. Matutunan naming mag-identify sa mga tao na nangangailangan sa iyo, Panginoon. Kumunik sa kanila sa pamamagitan po ng pag-ibig at ang iyong mga salita. Dalangin po namin, Panginoon, gamitin mo kami sa henerasyong ito na kung saan ang mga tao ay punong-puno ng selfishness. Makita nila na sa aming buhay may mga taong tunay na nagmamahal, nagmamalasakit, katulad ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat po, yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.